Ito na po mga tol yung perfect timing dahil nandito po tayo ngayon dahil pupuntahan po natin ang ating pong gabay na engkanto. At sabi po ng ating gabay na engkanto, pag kailangan daw po natin ng tulong ay puntahan lamang daw po natin siya dito po sa kinaroroonan ko ngayon. Ayun po, pupuntahan po natin yung itaas po na yan para kusapin po mga tol yung gabay po natin na engkanto para po tayo ay matulungan kung ano po ang gagawin natin paraan para po mabuksan ang boting ito at para po buksan ito ng mangkukulam. At tatanungin ko din po sa kanya kung pwede ko pong puntahan ang itim po na duwende na kaibigan po ng mangkukulam na ito dahil para mabuksan ang boting ito. Tara na po mga tol, wala na po tayong sasayangin na oras. Hihingi po tayo ng tulong sa kaibigan po natin na engkanto para malaman po natin kung paano po mabubuksan ng mangkukulam ang boting ito, kung ano po ang ating gagawin o dapat nating gawin. Napakataas po nito mga tol, sana po ay maging safe tayo hanggang sa makakyat po tayo dito. Ayan mga tol, malapit na po tayo. Andito na po tayo, malapit na po tayo sa taas ng bundok. Sana ay makausap po natin yung aking gabay na engkanto. Akyat po tayo dito mga tol. Napakasukal po. Saan tayo dadaan mga tol? Dito na po tayo sa tuktok. Ayan mga tol, malayong malayo na po yung pinanggalingan natin. Tara mga tol, dito siguro. Nagago na mga tol, inabutan pa po tayo ng ulan. Pero nandito na po tayo. Ayun mga tol, oh. Naakyat na po natin yung tuktok ng bundok na ito at may nakatayo pa pala na kuryente dito. Sana wag po tayong higupin dito. Kaibigan kong engkanto, nandirito po ngayon si Beams Ghost TV para po ikaw ay kausapin. At nandito po ako dahil ako po ay kailangan ng iyong tulong. Nasaan ka po ba kaibigan? Hoy! Kaibigan kong engkanto, ikaw ba yan? Pasensya na po kayo sa pagparito ko at kayo po ay naabala. Pasensya na rin po kayo dahil ako po ay nababalot ngayon ng kaba. Dahil mataas po ang kinaroroonan natin at halos kapantay na po ng kabilang bundok na natatanaw ko ngayon. Gamit po mga tol ang aming kakayahan upang kami po ay makapag-usap. Ang sabi po ni engkanto na ating pong gabay ay sabihin ko na daw po ang aking mga nais na sabihin. Yun po ang sabi niya. Opo, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa dahil umuulan na rin po at inabot na rin po ako na mag-aagaw dilim dito. Tungkol po ito dito sa aking kaibigan na duwending nasa bote. Nais ko pong ako ay iyong matulungan. Dahil yung mangkukulam po ay nahuli ko na at nakagapos po sa may bahay. Subalit datatpwat ganun pa man ay hindi pa rin po nabubuksan ang boting ito sa kadahilanan po ng ayaw po basagin ng mangkukulam ang sumpang ito. Ano po ba ang dapat kong gawin para mabasag po ng mangkukulam ang sumpang ito? Salamat po kaibigan na aking gabay. Ang sabi po niya mga tol ay kinakailangan daw po na matinding pagpapahirap. Yun po ang sabi niya. Ano pong klaseng pagpapahirap? Ganun po ba aking gabay na engkanto? Ang sabi po niya mga tol ay kailangan ko daw pong pahirapan ang mangkukulam sa pamamagitan daw po ng orasyon na pangsikip dibdib sa mangkukulam. At orasyon daw po na papasukan ng dugo para daw po ito ay mapalitan daw po na basagin ang sumpa sa boting ito. Sige po, pero paano po? Ang alam ko lamang po na orasyon ay pamatay aswang at akala ko po ang mangkukulam na yon ay para rin siyang aswang at pagka inorasyonan ko po siya
ng pamatay aswang ay mamamatay po siya. Hala, ganun po ba? Ibig sabihin, hindi po pala gagana ang orasyon pamatay aswang sa kanya. Ang sabi po niya mga tol, sapagkat pareho daw po ang mangkukulam at ang aswang na masama, subalit magkaiba daw po ang pampatay sa kanila. Yun po ang sabi niya. Okay po, naiintindihan ko po kayo. Gamit po ang aking malawak na isipan sa pagpapalitan ng ating usapan, nais ko pong tanungin sa iyo kung alam mo po ba ang kinaroroonan ng itim na duwende at baka po sakali na maituro niya po sa akin o masagot niya po sa akin o buksan niya po ang boteng ito pag siya po ay aking kinausap. Ang sabi po niya mga tol ay malabo daw pong buksan ng itim na duwende ang boteng ito. Pero ganun pa man daw po, pwede ko naman daw pong subukan. At hindi daw po basta-basta ang itim na duwending ito, kaya kailangan daw po niya ako na bigyan daw po ng proteksyon at kakayahan para daw po hindi po ako masaktan ng duwending itim. Yun po ang sabi niya. Tinatanggap ko po, kaibigan kong engkanto, hindi naman po sa pagiging gahaman at salat sa kakayahan. Tinatanggap ko po ito hindi lamang para sa aking sarili, kundi para po sa kaibigan kong duwende na nakukulong sa boteng ito para po makalaya siya. Susubukan ko po na puntahan ang duwending itim. Pero kung di naman po gagana ang aking pakipag-usap sa kanya o ano paman, ay mapipilitan na po talaga ako na gawin ang sinasabi mo sa mangkukulam na ito. Ang sabi po niya mga tol, pero hindi ko naman daw po alam kung paano daw pong papasukahin ng dugo at papasikipin ang paghinga ng mangkukulam na ito. Kaya kailangan daw po ay ituro niya sa akin. Yun po ang sabi niya. Sige po, tinatanggap ko po kung paano. Ang sabi po niya mga tol, ay madali lang daw po yun. Bibigyan daw niya po ako ng orasyon para daw po magawa ito. Yun po ang sabi niya. Sige po, gamit po ang ating kakayahan at pagpapalitan ng usapan sa isip at sa isip, ay ibahagi mo po sa akin at lubusan ko po itong uunawain. Gabay kong engkanto. Ang sabi po niya mga tol, kahit hindi po siya nagsasalita, ay nauunawaan ko po ang kanyang ibinabato sa akin na mga paliwanag na mula sa kanyang isipan. Ang sabi po niya sa akin ay akin daw po itong tataglayin kahit daw po hindi ko ito nahahawakan. Yun po ang sinasabi niya. Sige po, kaibigan ko pong gabay na engkanto, maraming salamat po at nalinawan na po ako. Uunahin ko po munang puntahan ang duwending itim at kakausapin ko po siya ng maayos kung paano buksan ang boteng ito at kung bakit nila nagawa na ikulong ang duwende na aking kaibigan sa boteng ito sa sarili nilang pang interes para makuha ang kayamanan at ibigay sa kanyang kaibigan na mangkukulam. Dahil ayoko po ng ganon, ayoko po na nagiging sakim ang ibang mga tao, lalo na ang may kakayahan po. Kasi hindi naman po pare-pareho ang mga tao na may kakayahan. Kawawa naman po ang wala pong kakayahan na inaabuso po nila gamit po ang kapangyarihan ng itim na mahika. Hindi po yung tama. Ang sabi po niya mga tol, kaya nga daw po siya andito para tulungan ako. Dahil alam ko daw po ang tama at mali. At ang mabuti sa hindi, yun po ang sabi niya. Maraming salamat po aking gabay na kaibigan na engkanto. Inabot na po ako ng dilim at baka po sa aking pagbaba ako po ay mapahamak sa toring ito dahil napakadelikado po ng aking inakyatan. Ang sabi po niya mga tol, wag daw po ako mangangamba dahil siya daw po ang aking gabay. Yun po ang sabi niya. Salamat po kaibigan kong engkanto. Pero hindi po ibig sabihin nun na sinasamba po kita dahil tanging nasa taas lang po ang aking pong sinasamba. Pero tatanggapin po kita bilang gabay ko dahil ikaw po ay mabait at nakakatulong po sa akin. Ang sabi po niya mga tol ay humayo na daw po ako. Bit-bit o tangang ko na po ba ang kakayahan po para po mapasuko po ang mangkukulam at mabuksan ang boteng ito aking gabay na engkanto?
Ang sabi po niya sa akin mga tol ay oo daw po, magagawa ko na daw po ito. Dahil nasa akin na daw po ang binigay niyang kakayahan, yun po ang sabi niya. Maraming salamat po talaga, Engkanto po na aking gabay. Kaibigan kong gabay na Engkanto, magpapaalam na po ako sa iyo at tutunguhin ko na po ang misyon po para makawala po dito ang aking pong kaibigan na duwende sa boting ito. Maraming salamat po. Ang sabi po niya sa akin mga tol, sige daw po humayo na ako at ipalaganap ang kabutihan laban sa kasamaan, yun po ang sabi niya. Salamat po aking gabay at kaibigan na Engkanto. Tutuloy na po ako. Tara na po mga tol, wala na po tayong sasayangin na oras.